Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga po ay dadalhin tayo ng kwentong ito sa Charlotte, North Carolina, United States. Ang Irina Zarutska Murder Story. Tunay ngang hindi mo masasabi ang panahon at ang oras kung kailan ka kukunin ng nasa itaas. Maaaring habang ikaw ay natutulog o habang ikaw ay kumakain. Walang makakapagsabi pero iba ang paraan na nangyari kay Irina Zarutska. Pinaslang siya habang pauwi galing sa trabaho sakay ng isang train pauwi sa kanyang tinutuluyan sa Charlotte, North Carolina. Malungkot ang istorya ni Irina at ng kanyang pamilya. Sila ay tubong Ukraine. Si Irina ay pinanganak sa Kyiv, Ukraine dahil sa patuloy ang giyera noong 2020 sa kanilang bansa laban sa Russia. Pinasya ng buong pamilya na lumikas papunta sa Amerika at doon magsimula ng bagong pag-asa. Akala ng buong pamilya ay sa Amerika nila makikita ang katahimikan at malayo sa dati nilang pinanggalingan. Ngunit hindi pala magiging madali ang lahat. Nakahanap nga ng trabaho si Irina bilang serbidora sa isang pizza restaurant. Kahit nagtatrabaho na siya, mataas pa rin ang hangarin niya na balang araw ay matutupad niya rin ang pangarap niyang maging veterinary assistant. Si Irina ay 23 years old. Maganda. Kung titingnan mo ang kanyang mga pictures, masasabi mo na pwede nga rin siyang maging modelo. Nakakapanghinaya kung iisipin na sa isang iglap, magwawakas ang buhay ng isang 23 years old na may pangarap sa buhay at hindi pa bigat sa lipunan, papaslangin ng isang nagngangalang De Carlos Brown Jr. Ayon sa aking pagre-research, ito di umano ang nangyari. August 22, 2025. Pauwi na si Irina galing sa trabaho sa isang pizza restaurant, suot pa ang kanyang uniforme. Hawak ang kanyang cellphone, sumakay sa East-West Boulevard Light Rail Station. Kung mapapanood niyo ang video, ang itsura ng upuan ay parang bus. Dalawa ang pwedeng umupo, pareho sa kaliwa at kanan. Bago pa sumakay si Irina sa train, makikita si De Carlos Brown sa footage camera na parang nagsasalita itong mag-isa. Pumasok nga si Irina sa pinto ng train. Dumiretso siya sa kabilang upuan, malapit sa pinto. Nakaupo na doon sa kanyang likuran sa De Carlos Brown na nakasuot ng red jacket. Habang si Irina naman ay binuksan ng kanyang cellphone. Parang normal na araw para sa kanya. Sa kaliwang hilera ng upuan ay may tatlong nakaupo. Sa hilera naman ng inuupuan ni Irina ay may tatlo rin. At nasa likod nga niya si De Carlos Brown. Ayon sa ulat, wala pang 5 minutong nakauupo si Irina nang bumunot ng patilim si Brown at inundayan nga siya ng makailang ulit na saksak sa kanyang leeg. Agad namang nagtayuan ng mga nakaupo at nagulat sa ginawa ni Brown. Ang isa ay nagtatakbo samantalang si Irina ay walang nagawa kundi takpan ang kanyang bibig. At wala pang 15 segundo ay tuluyan na nga natumba si Irina sa kanyang inuupuan. Si Brown ay nagpalakad-lakad pa sa loob ng train. Napansin naman siya ng ibang nakasakay na may tumutulo na dugo galing sa kanya. Hinubad niya ang kanyang jacket at ibinalot niya sa kanyang kamay. Sa kabilang banda ng CCTV camera, makikita na maraming pumunta para tulungan si Irina. May nag-CPR pero namang hinubad ng damit para matakpan ang sugat. Meron ding tumakbo para sabihin sa operator ng train ang nangyari upang huminto ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila nailigtas si Irina. Inaresto nga si Brown ngunit diniretso muna ito sa hospital upang magamot sa natamo niyang sugat sa kamay. Napag-alaman na si De Carlos Brown, 34 years old, ay isang homeless man. Marami na pala itong criminal record at labas-pasok na ito sa kulungan sa pagnanakaw, pagdadala ng nakamamatay na armas at marami pang iba. Ayon pa sa Charlotte, North Carolina Police, may mental illness din si Brown na schizophrenia. Ayon naman sa kapatid ni Brown na si Tracy Brown, paminsan-minsan daw ay talagang aggressive ang kapatid niya. Minsan daw inatake siya nito noong 2022
Inaresto naman daw si De Carlos Brown ngunit inatras daw niya ang kaso sa kapatid dahil may mental health nga ito. Nakakaranas daw ito ng hallucination and paranoia. At sinabi ni Tracy, sa palagay daw niya, noong gabi ng krimen ay inaatake ito ng mental breakdown dahil wala itong pera. Sinabi pa ni Tracy na gusto daw niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kapatid niya dahil lagi daw sinasabi ni De Carlos sa kanya na may nilagay daw ang gobyerno na isang chip sa kanya. Sinabi din ni Tracy sa isang interview na kinausap daw niya si De Carlos tungkol sa nangyari ng gabi na yon, kung bakit sinaksak niya si Irina. Ang sinagot daw sa kanya ni De Carlos kasi binabasa di umano ni Irina ang isip niya. Nagpahayag din ng ina ni De Carlos na si Michelle DeWitt na gusto niyang ilagay sa isang pasilidad si De Carlos, ngunit hindi naman daw siya ang guardian nito. Nagsalita din ang presidente ng Amerika na si Donald Trump tungkol sa insidente. Tinawag nga niyang madman lunatic si De Carlos Brown at sinabi nga niya na lumipat ang pamilya ni Irina galing Ukraine dito sa Amerika upang makaranas ng seguridad. Pero ngayon, wala na siya. Pinaslang ng isang monster. Si De Carlos Brown ay ihaharap sa first-degree murder kung hindi man habang buhay na pagkakabilanggo ay death penalty. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories. Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po, mga ginigilo ko.